at sumasagana ang mga pangangailangan po namin sa bawat sandali po ng aming buhay. Kaya naman, Panginoon, sa anong paraan namin maibabalik ang pagpapalang ito, O Diyos, sa pamamagitan po ng pagkakaloob, sa pamamagitan po ng paghahandog na nais niyo po na gawin ng mga anak bilang pagkatapat po namin at pagbabalik ng mga pagpapala na pinagkatiwala niyo lang po sa bawat isa. Panginoon, dalayan po namin, O Lord, na sa mga kaloob nito, patuloy na gamitin para sa ikalalawak ng gawain mo sa pangangailangan ng simbang ito, O Diyos, at maging sa mga pangangailangan pa in the future. Maraming salamat. Pagpalain po ang mga kamay, nagbibigay, naghahandog, at nawa rumagasa ang pagpapala sa kanilang mga buhay, sa kanilang tahanan, sa kanilang mga trabaho, sampo ng kanilang sambahayan, maging sa henerasyon at sa mga susunod pang henerasyon ng kanilang buhay. Purihin ka, ito yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa lahat. Pinagpalang araw po sa ating lahat. Mga nandito po. Buksan po natin ang ating Bible sa Luke 2. Luke 2:8 hanggang 20 po. Okay na po? Sige, amen po. Ang mga apostol at ang mga anghel. 8. Doon ay may mga apostol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa. Ng gabi iyon, may at tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kawalatian ng Panginoon. Ganon na lamang ang kanilang pagkatakot. 10. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo. At magbulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. 11. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. 12. Ito ang inyong palatandaan. Natagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. 13. Biglang lumitaw kasama ang anghel, ang isang malaking buo ng mga anghel ng kalangitan. Sila'y nagpuri sa Diyos at umawit. 14. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugtan niya. 15. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga apostol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tignan natin ang pangyayaring ito. At ibinalita sa atin ng Panginoon. 16. Nagmamadali silang pumunta roon at natagpuan nila si Maria at Jose. At naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. 17. Nang makita ng mga apostol ang sanggol, isinalaysay nila ang sabi ng anghel tungkol dito. Sa mangha ng lahat ng nakarinig ng sinabi ng mga apostol. 19. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagulay-bulay. 20. Umalis ang mga apostol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat na narinig nila at nakita ayon sa sinasabi sa kanila ng anghel. Pinupuri ka po namin, Panginoon.
umaga po sa bawat isa. Tayo po ay pumitik at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa napakagandang umaga na binigay niyo po sa amin. At tunay nga po na ikaw yung Diyos na dapat namin unahin higit pa sa aming mga buhay. Patuloy na kung sinasabi namin kami ay Kristiyano, ngunit hindi naman nakikita sa buhay namin kung paano namin ipinakamuhay si Kristo, maaaring dinadaya lamang po namin ang aming mga sarili at hindi kami magtuturing na lingkod mo. Kaya naman Panginoon, patawarin niyo po kami sa paglapit po namin sa inyo sa umaga po ito. Patuloy na linisin niyo po yung aming buong pagkatao, higit ang aming puso, Panginoon, na higit ng kasalanan dahil paulit-ulit ka namin binibigok, Panginoon, at patuloy ka namin sinusuway sa aming mga buhay. At hindi po namin iginagalang ang mga salita mo. Kaya naman Panginoon, patuloy po na kung kami po ay iyong mga tupa, palagi po namin papakinggan ang tinig ng pastol. And the great shepherd that we have is Jesus Christ. Panginoon, tulungan niyo po kami na hindi namin pakinggan kung ano ang sinasabi ng tao, kung ano ang sinasabi ng iba sa amin, Panginoon, kundi mas pakinggan namin ang tinig mo sa aming mga buhay. Dahil kailangan, Panginoon, ay hindi niyo kami ililigaw at kami po ay dadalhin niyo doon sa green pasture upang kami po ay magkaroon ng kapahingahan ng aming kaluluwa, maging ang aming espiritu. Pero Panginoon, sa oras pong ito, patuloy Lord na siyasatin niyo po yung aming mga puso, magkaroon kami ng self-check sa aming mga sarili, even evaluation kung ano na po ba ang kalagayan ng aming spiritual na pananampalataya sa iyo, Lord God. Marami ka pong tinatanggal sa buhay po namin, Panginoon, para masigit ka namin piliin. Hindi ka lang option, Panginoon, sa buhay po namin, kundi ikaw yung dapat namin piliin sa aming mga buhay. Kaya naman, Lord, sa pagkakataong ito, salamat dahil mas pinili po namin ang umupo sa iyong paanan, pakinggan ang iyong tinig, kaysa pakinggan ang tinig ng mundo ito, O Diyos. Lord, sa panahon po ngayon, napakarami po mga abalang tao at nakakalimot sila sa iyo, O Lord. Kaya dalayan mo po, Panginoon, na minsan sa buhay po namin ay hindi ka namin makalimutan, kundi araw-araw ka namin alalahanin sa buhay po namin. Marami po mga bagay na nagkokot ng attention po namin, O Lord, pero minsan pinipili po namin ang mga bagay po ito higit pa sa pagmamahal namin sa iyo. Kaya naman, Lord, sa pagkakataong ito, Lord, dalayan po namin na tanging ang tinig mo lamang ang siyang marinig po namin. Meron kang nais po sabihin sa bawat isa. Lalabas po kami, uuwi po sa